Kapag naiisip mo ang mga nakakamatay at kapanganib na hayop, ano naiisip mo? Ito ay malamang na malaki, carnivorous, tuktok na mandaragit tulad ng mga leon, lobo o pating. Ang matutunan mo sa listahang ito ng mga pinakanakakamatay na hayop, gayon pa man ay laki, lakas ay maaring mapanlin lang. Bagamat madalas na hindi makatarungang itinuturing na lubhang nakakamatay, ay hindi man lang gumawa ng listahang ito. Ang responsable sa 6 na pagkamatay ng tao sa isang taon sa karaniwan. Sa halip, ang pinakanakakamatay na hayop ay kadalasang pinakamaliit at nagiging sanhi na pamatayang hindi sa pamamagitan ng lakas, ngunit sa pamamagitan ng sakit at lason. Shoutout nga pala kay I Think PH. Thank you! Bago tayo mag-umpisa sa maliit at nakakamatay, magsimula tayo sa pinakamalaki. Kapag iniisip mo nakakamatay sa wildlife sa Africa, maaari mong isipin na ang mga leon ang nangunguna sa pwesto. Sa aktwal na katotohanan, ang mga hipos ay pumapatay ng mas marami bawat taon. Nagdudulot ng tinatayang 500 na pagkamatay taon-taon, kumpara sa 22 lamang para sa mga leon. Ang mga hipos ay nakakamatay ng mga mamal sa lupa. Ito ay dahil sila ay napaka-agresibo at territorial at may ugaling mambangga sa mga bangka at pataubin. Ang mga taong sakay ay namamatay sa pagkalunod o pinapatay ng hayop mismo. Tumitimbang ng average na 1,500 kilo na may malalaking matatalas ng ngipin. Tiyak na isa itong hayop na hindi mo gustong harapin. Maaaring isipin natin ang mga elepante bilang magiliw, maalalahanin na nila lang, ngunit maaari rin silang nakakamatay. Ito dahil sa kanilang manipis na laki at bigat, bilang ang pinakamalaking nabubuhay na hayop sa lupa. Dahil sa pagkawala ng tirahan at pagpasok sa mga bukirin sa mga lugar ng tahanan ng mga elepante, mas madalas silang nakikipag-ugnayan sa mga tao at ito ay umahantong sa salungat. Kilala ang mga grupo ng mga elepante na sumasalakali sa mga sakahan at nayon at susuyuin o yuyukarin ang sinumang tao na humarang. Ang isang bangga mula sa isang elepante ay sapat upang pumatay at humigit kumulang 500 pagkamatay sa isang taon ay sanhi sa ganitong paraan. Ang isa pang nakamamatay na naninirahan sa tubig na gusto mong iwasan ay ang buhaya ng tubig alat. Ang mga buhaya bilang isang grupo ay medyo nakamamatay. Pumapatay ng humigit kumulang 1,000 katao sa isang taon. Ngunit sa pangkalahatan ay hindi nila inahangad na manghuli ng mga tao at pumatay ng oportunistiko. Ang saltwater crocodile, gayon paman ay isa sa pinakamalamang na makita ang tao bilang biktima. Ito rin ay mabangis, mabilis at nakakatakot bilang ang pinakamalaking buhay na reptalya at buhaya na nakilala. Ang mga lalaki ay maaaring lumaki sa haba na 6 na metro at tumitimbang ng 1,300 kilo. Kapag hinabol ang biktima sa tubig, maaari din nilang maabot ang bilis na 18 mph. Nangangahulugan ang lahat ng ito na kung pinili ka ng isang buhaya sa tubig alat bilang biktima, malamang na hindi ka mabuhay. Ang roundworm na ito ay parasite sa halip na ang vector lamang, tulad ng lamok. Ang bulate ng Ascaris ay nakukuha kapag ang isang tao ay hindi sinasadyang nakakain ng kanilang mga itlog. Na sa kasamang palad ay kadalasan kapag ang pagkain o inumin ay nahawakan ng dumi ng tao. Ang uod ay naninirahan sa maliit na bituka at ginagamit ang katawan ng tao upang manatiling buhay, magpakain at magparami. Ang nagresultang sakit ay tinatawag na ascariasis, ay nailarawan sa pamamagitan ng lagnat,
pananakit ng tiyan at pamamaga, at iksi ng paghinga, at pumapatay ng humigit kumulang 2,500 katao bawat taon. Ang ilan sa mga pinakanakamatay na hayop ay ang mga naghahatid ng lason. Ang mga makamandag na hayop ay direktang naghahatid nito gamit ang mga dalubhasang bahagi ng katawan sa pamamagitan ng isang kagat o kasong ito, isang stinger. Ang mga scorpion ay gumagawa ng mga pamandag para sa parehong dahilan na ginagamit ng maraming uri ng hayop. Hindi para pumatay ng tao, kundi supilin o patayin ang kanilang biktima. Gayunpaman, ang pamandag ng 25 species ng scorpion ay maaaring nakakamatay sa tao kung ikaw ay hindi pinalad. Madalas na nangyayari ang mga kagat kapag ang mga alakdan ay hindi sinasadyang naapakan ng mga hubad na paa o kapag sila ay nagtatago sa mga sapatos ng tao. Ginagamit nila ito bilang mekanismo ng pagtatanggol laban sa pagkadurog sa halip na isang pag-atake. Humigit kumulang 2,600 pagkamatay sa isang taon ay sanhi ng mga sting ng alakdan. Ang pinakanakakamatay sa mundo ay tinuring na Indian red scorpion. Ang isa pang insekto na nagpapalaganap ng sakit at kamatayan sa pamamagitan ng kagat nito ay ang aptly named assassin bug. Ang ilang mga species ng Central at South America na true bug ay responsable sa pagkagat ng Chagas disease, isa pang tropical na parasitic disease na pumapatay na humigit kumulang 10,000 katao bawat taon sa buong mundo. Ang mga species na gumagawa nito ay madalas ding tinatawag na hissing bug dahil madalas sila kumakagat sa mukha ng tao habang sila ay natutulog. Ang makamandag na saw-scaled viper ang may hawak ng record bilang ang pinakanakakamatay na ahas sa mundo sa mga tuntunin ng dami ng namamatay. Ang mga ahas sa pangkalahatan ay mataas sa listahan ng nakakamatay na nilalang dahil ang kagat ng ahas ay responsable para sa hanggang 138,000 pagkamatay taon-taon. Ang saw-scaled viper ay isang partikular na agresibong species na ginagawang itong nakakamatay kaysa sa ahas na talagang pinakanakakalason, ngunit mahiyain din. Ang pagiging agresibo nito na ipinares sa makapangyarihang kamandag at presensya nito sa mga lugar na matataas ang populasyon ay ginagawang ahas na kinakatakutan ang saw-scaled viper. Ang isang ito ay maaaring magpabigla sa iyo. Mahigit sa 200,000 pagkamatay sa isang taon ay maaaring maiugnay sa mga freshwater snail. Ito ay dahil sila ay host ng mga nakamamatay na parasito sa partikular na mga parasitic flatworm na kilala bilang flukes. Merong pasingdami ng 24,000 species ng flukes at karamihan sa kanila ay mga parasito ng vertebrate tulad natin at mollusks tulad ng snail. Ang isang partikular na naililipat ng freshwater snail ay tinatawag na Schistosoma. Ang mga flukes ay nabubuhay at nabubuo sa loob ng snail pagkatapos ay inilalabas sa tubig. Ang mga tao ay nahawaan mula sa kontaminadong tubig tabang habang ang mga flukes ay tumatagos sa balat. Ito ay responsable para sa isang nakamamatay na sakit ng tao na tinatawag na schistosomiasis, na kilala rin bilang snail fever. Ang pinakanakakamatay na hayop ay ang ating sarili. Ang mga homicide ay nagkakaloob ng tinatayang 431,000 na pagkamatay ng tao sa isang taon na ginagawa tayong mga pinakanakamatay na mammal. Ang ating kakayahan para sa advanced paggamit ng tool sa itaas at higit pa sa lahat ng iba pang mga hayop ay ilang mga paraan ay naging ating pagbagsak na humantong sa mga komplikadong armas na ginagamit natin upang patayin ang isa't isa. At ito ay hindi banggitin ang mapanirang epekto ng ating aktibidad sa natural na mundo na nagresulta sa pagbabago ng klima,
na tinatayang nagdudulot ng higit sa 150,000 pagkamatay taon-taon. Ang tunay na halimbawa na isang napakaliit na hayop na may napakalaking epekto sa mga tuntunin ng bilang ng mga tao na pinapatay bawat taon. Ang mga lamok sa ngayon ay may hawak na record na responsable para sa pagitan ng 725,000 at 1 million na pagkamatay taon-taon. Hindi ibig sabihin na ang maliit na insektong ito ay gustong pumatay, gayunpaman, sa halip na direktang pumatay, ang mga lamok ay napakadalas na mga vektor ng sakit. Nangangahulugang ito na sa kurso na kanilang pagkain sa dugo ng tao at hayop, nagkataon silang nagpapadala ng mga nakakahawang pathogen, nagdadala ng bakterya, mga virus at mga parasito mula sa tao patungo sa tao. Ang sakit na dala ng lamok na may pinakamataas na bilang ng mga namamatay ay malaria, isang parasitic infection na kinakalat ng mga babaeng Anopheles na lamok. Ang sakit na ito ay napakalaganap at nakakamatay, na ito ay nagkaroon na napakalaking epekto sa kasaysayan ng tao at maging sa ating ebolusyon.